get knowledge, and help us, Lord, na may apply namin ito in our daily walk with you. And Lord, we thank you because you are our strength, our refuge. In Jesus' name, amen. Purihin ang Panginoon. God is our rock. In Bible days, the men who wrote the Bible lives around or surrounded by rock, and they use this as a symbol or metaphor of what they look at. Alam niyo po yung mga writer ng Bible o kung sino mga composer, mayroon silang mga inspiration. So, itong writer ng scriptures, nakita niya na ang rock, dahil nakatira sila sa batuhan, sa malalaking bato, parang kagaya din natin nakatira sa bato. Ganito, may building na bato. And then, tinatawag nila itong as a symbol or metaphor. Inihahambing sa isang bagay, pero hindi pwedeng gawing literal. And so, kaya nga kanina sinabi ko sa inyo na parang puzzle ka ba? Parang puzzle ba yung mukha ng ating mga katabi? Hindi naman siguro, di ba? Katulad lang kahambing na pag wala ka, hindi kumpleto yung Sunday natin o yung araw natin kapag hindi natin siya kasama. And when we say rock, hindi yung rockstar, they were looking as the big mountain. Parang napakalaki talaga siya. Hindi lang yung bato-bato sa ilog o sa batis na nakikita natin. Because they were the source of shade for the very hot sun, o yung heat ng sun, napakainit. So kapag may namamasyal tayo sa kabundukan at nakakita tayo ng malalaking bato, sumisilong tayo doon. And we make it as shade for the very heat, yung heat or hot sun. And then, magiging shelter natin ito for a long journey. Pag napapagod ka, nagpapahinga ka ba? Yes, nagpapahinga talaga tayo. Kaya pag nakakita tayo ng silungan, ay wow, nakakahinga tayo ng malalim kasi nakapagpahinga ka. And so, dinidescribe ito ng mga writers ng scriptures na even to this term, they even describe this to their God. So, ibig sabihin, kapag ang bato, ito ay malaki talaga siya, sandigan, kanlungan. Kaya ang ganda ng kanta kanina, no? Sandigan ko, kanlungan ko, natagpuan ko kay Yesu Cristo. Amen? Wow, beautiful song. And kagaya dito sa Hong Kong, naikot niyo na ba ang Hong Kong? Ay, hindi pa. So, ikutin natin ang Hong Kong habang nandito pa tayo. Okay? So, yung Lion Rock, sino nakarating sa Lion Rock? Ay, wow, nainggit ako. Pangarap ko makarating sa Lion Rock. Tingnan niyo yung hugis niya. It's a rock. Bato talaga siya. Ganun ang mga mountain dito sa bundok. Ang gaganda. And so, kapag nag-earthquake, slight lang, di ba? Kasi nga, bato siya. Thank God for our safety pag nag-earthquake ng konti dito sa Hong Kong. And naalala niyo po ba nung pandemic? Wala pong gatherings dito sa church, restricted lahat ng mga pagtitipon. So, it's a blessing din na nakarating ako sa mga bundok dito sa Hong Kong. And narating ko po yung Sai-Kung Stream. Ayan, kasama ko dyan si Sister Michelle. Kami na mga lagalag kami sa bundok. And yan po, just sa Sai-Kung Stream, and that is the character of the rocks na nakukontain niya ang tubig. Di ba? Pag sa mga batuhan, nandoon mo matatagpuan yung streams of living water. Wow, ang galing, no? Ang ganda ng character ng stones o ng rock. Siya nagkukontain siya, nag-preserve niya yung tubig na dumadaloy. Hindi natin alam kung saan siya galing. Okay. And then, okay, nakarating din kami sa Braemar Hill. Actually, malapit lang yan sa amin. And kapag doon ka sa bundok, makikita mo ang magagandang view. Di ba? Kaya nga yung sabi nila na, worth it. Yung umakyat ka, napapagod ka, pagdating mo sa tuktok, ay wow, ang ganda ng view. So, itry din natin umakyat sa bundok para makita natin yung kaganda
So, ayan. Nakarating din ako sa Hong Kong University of Science and Technology sa Seashore. At walang iba po ang lugar na ito kina Sister Wilma. Kaya pag available kayo, i-approach nyo lang siya, itutour niya kayo dun sa school ng teacher, ng employer niya. Ang ganda po dyan sa seashore na yan. And dahil sa kahampas ng mga alon sa kanya araw-araw, sa hampas ng mga alon, ng malalakas na alon, nagkakaroon siya ng magandang rock formation. Parang ikaw at ako, kahit maraming hampas ng alon sa buhay, nanatiling maganda at patuloy na gumaganda kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Introduction na lang po yan. Kaya huwag po kayong matutulog. Huwag po niyo akong tulugan kasi mayroon pang magandang ibibigay ang Panginoon para sa ating lahat. Amen? God is our rock. And what does it mean when we say God is our rock? According to our scripture reading kanina, sabi niya sa Psalms chapter 18 verse 2, "The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation." Pwede po tayong lahat ay tumayo at basahin natin with confidence in our heart na si Lord talaga ang rock of our salvation. Ready? Begin. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. And natouch ako talaga doon sa kanta kanina na, "Ikaw ang sandigan ng puso ko, ay nahanap sa iyo, O Kristo. Pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man." Wow! And this morning, let us learn from the writer of this book on how he viewed God as rock of his life. And in Psalms chapter 28, verse 1 says, because this is the prayer of David. And David is one of my favorite Bible character. He is the shepherd boy who killed the famous giant in the Bible. They call him... Ay, wow, very good. Nag-Sunday school talaga kayo, no? Nag-children Sunday school kayo kasi kilala nyo si Goliath. And David is the second king of Israel. And most of all, David is the man after God's own heart. Bakit si David ang pinakamalapit sa puso ng Diyos? Bakit siya malapit sa puso ng Diyos? Because David is faithful. David is prayerful. David is mapagpakumbaba. David has a humble heart. And David has a repentant heart. Wow! Meron din ba kayo? Tingnan niyo yung katabi niyo. Palagi na lang siya, lahat na lang ng kilos, lahat na lang ng gagawin ni David, isusumbong niya kay Lord. Ganun ba kayo? Ang hilig niyo magsumbong kay Lord? Ako ang hilig ko magsumbong kay Lord. Pala sumbong ako, sumbong nila. Sinusumbong natin kay Lord na si David, bago matulog, and even sa kanyang pagtulog sa hating gabi, nagigising siya, kakausapin niya si Lord. Sa pagbangon niya sa umaga, kakausapin niya si Lord. Kaya tinawag siyang malapit sa puso ng Diyos. And gaano ikaw kalapit sa puso ng Diyos? Siyempre, close na close. Hindi yung feeling close. Yung bang madali kang magpatawad. Madali kang magsabi ng, Lord,
sorry, marupok na naman ako. Lord, sorry, nagulat ako. Lord, sorry, nag-complain na naman ako. Lord, patawad, kasi nainis na naman ako sa employer ko. Lord, sorry, nainis na naman ako sa kaibigan ko kasi ang hirap-hirap niyang singilin. We cry out to God. We say, Lord, tulungan mo ako. And this prayer of David in Psalms chapter 28, sabi niya, to you, Lord, I call. You are my rock. Do not turn a deaf ear to me, for if you remain silent, I will be like those who go down to the pit. Alam niyo, yung cry out ni David dito is not just a whisper. Yung bang, alam niyo yung pag nasa kwarto ka lang, sisigaw ka ng pabulong, Lord, yung gano'n, parang inuhugot na yung puso mo, Lord, saklulo. Ito yung prayer ni David na humihingi siya ng saksigaw ng saklulo sa Panginoon kasi he is in dangerous situation. Ino-oppress siya ng kanyang mga kaaway. Ginigipit siya. At alam niyo kung sino mga kaaway ni David? Si King Saul. Mga ano talaga, no? Mga politician. Si King Saul. Sino pang kaaway niya? Even his own son. Kaaway niya si Absalom. And kaaway niya ang mga Philistines. Mga grupo yun. Bansa yun. Kasi pinatay niya yung kanilang leader na si Goliath. And sa kanyang kapighatian o sa kalungkutan ni David, umiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, alam niya kasi na pag tumawag siya kay Lord at hindi siya sinagot, magiging miserable ang kanyang buhay. Magiging kagaya siya na lang ng mga tao dyan sa palibot niya na, Lord, hindi mo ako tinugon, hindi mo in-answer yung prayer ko. Magiging katulad naman nila ako, pagtatawanan nila ako, kahiya-hiya naman, di ba? And so, sabi ni David, Lord, you are my rock. Ikaw ang kanlungan ko. You are my protector. Do not turn a deaf ear to me. Do not ignore me, Lord. Huwag kang magbingi-bingihan, Lord. Parang minsan kasi, no? Parang, Lord, nakikinig ka ba sa akin? Pinapakinggan mo ba talaga yung panalangin ko? Because if you remain silent, Lord, if you do not respond to me, I will be like those who go down to the pit. Hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift my hands. Diba ganun tayo, Lord? Itataas talaga natin yung ating mga kamay. Minsan, nahihiya pa tayo, pero pag tinaas natin yung kamay natin, feel natin na inaabot din ni Lord yung kanyang kamay sa atin. Kasi alam ng Panginoon ang kalagayan natin. And we are so desperate for His help. And then why David called to Jesus, to God? Alam nyo, in fact, David has many kakampi. Meron siyang army. Meron siyang best friend. Sino ang best friend niya? Si Jonathan, BFF niya. Meron siyang prophet Samuel. Meron siyang magpipray para sa kanya. And meron din siyang family. And then why he didn't call these people? Tinawag niya ang Diyos kasi alam niya tutugunin siya ng Panginoon. And minsan, ganun din tayo. Sino tinatawagan natin kapag may problema tayo? Oo, tatawag agad tayo sa best friend natin. Tatawag agad na tayo ng, of course, pag may mga emergency and we have wisdom, tatawagan natin yung mga ambulance, di ba? Pero pag may mga kailangan talaga tayo, sinong tatawagan natin? We ask God. Hihingi tayo ng guidance, Lord, sino kaya ang pwede kong hingian ng tulong? Di ba? So, kasi minsan, may mga kaibigan din nga tayo, pero mabibigo din tayo kasi may sarili din silang mundo. Di ba? So, alam ni David na pag tumawag siya sa Panginoon, punong-puno ng biyaya ang Diyos. Sasagutin siya according to God's grace. Ganun din tayo, tutugunin ng Panginoon ang ating
alam ni David that God is our solid foundation. He is our solid foundation na kapag umapat ang paa mo doon, in the midst of confusion, if God is our rock of salvation, hindi tayo maslip, hindi tayo madudulas, hindi tayo matitinag, hindi tayo mabibigo, because God is our solid foundation. Madaming tumatakbo sa utak natin, worries, doubts, pero pag lumapit tayo, niremind tayo ng Holy Spirit that God is your sure foundation. Bakit ka nag-worry? Bakit ka natatakot? Nakatayo ka sa foundation na strong, very strong, hindi magigiba, hindi matitinag. And so remember, Jesus is the sure foundation of our salvation. Amen? Amen. So kanino tayo lalapit kapag mayroon tayong hinihingi sa Panginoon? Sa Diyos tayo lalapit. Amen? Minsan sasabihin natin, Lord, breadwinner ako ng pamilya namin. Tulungan mo po ako. Kasi pag hindi ako nagpadala ng tuition, ng sustento, wala silang makakain, Lord. Lord, nagsakripisyo ako dito sa Hong Kong para lang makatapos ang aking mga anak sa kanyang pag-aaral. Lord, tulungan mo ako. Kasi marami akong mga relatives na mayroong mga may sakit din at nangangailangan sila. Humingi sila sa akin ng donation. Lord, pagalingin mo sila para naman mabawas-bawasan yung panghingi nila sa akin ng donation. Di ba? Yun ang mga prayer natin na Lord, pagalingin mo sila. Pagyamanin mo din sila. Pati mga kapatid ko, pagyamanin mo sila para hindi na lang sila umaasa sa akin. Hallelujah. God is our sure foundation, our rock of salvation. He is sure. Sabi niya sa Isaiah 33 verse 6, He will keep your life safe and all your needs are provided because God is your sure foundation. He is unchangeable. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago noon hanggang ngayon. If He is our healer yesterday, ngayon din, magagalingin niya tayo sa lahat ng ating nararamdaman. Ayan, praise ng Panginoon. Solid rock which we stand, hindi matitinag, hindi tayo mabibigo. Minsan, ang sagot ni Lord sa prayer natin, yes, instant, no, or wait. Sa lahat ng sagot ng Lord sa atin, dinidevelop ni Lord ang character natin. Inaayos, binabago niya ang ating buhay. Pure siya, sure siya, hindi siya scam. Hindi siya scammer. Totoo ang ating Diyos because when we call to Him, He is able to answer when we call upon His name. Number 2, why we call God is our rock? Because He is our constant friend. Wow! Praise the Lord for having friends. Tingnan niyo yun yung mga katabi. Thank you. Sabi mo naman. Thank you for being my friend. Diba? O si Kuya, yung family nila, they are good friends. Hindi lang family, they are good friends. Good barkada. Not barkads. He is our constant friend. A friend sometimes is called a rock. Yan. Sabi mo sa kanya, pwede bang maging bato kita or sandigan? Can you be my rock? Someone you can always rely on to help and support you. But it is better to take refuge in the Lord. Mabibigo tayo sa ating mga kaibigan kasi may kanya-kanya din tayong pangangailangan. Not all the time. They are, blessing sila ni Lord kasi expression sila ng God's love, ng kindness, ng pagbisita sa iyo kung nasa panahon ka ng kalungkutan. Pwede silang shoulder to cry on. And thank God for a friend. And pag nabigo tayo sa mga kaibigan natin, we have a constant friend.
Amen? God is our rock. And sabi nga, this means that we can always run to God when we are in trouble or struggling. And sabi niya sa verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy with my song I praise Him. Alam niyo po, kapag takot na takot tayo, tapos nakahanap tayo ng refuge, parang ang feeling mo, secure na secure ka. Yung fear mo turn into peace. That's why when David cried to God, hingi talaga siya ng saklolo sa Panginoon. And alam niyo kasi si David, lagalag siya, takbo siya ng takbo sa kabundukan. Doon siya nagtatago sa cave, sa mga batuhan, kasi nga hinahanap siya ng kanyang mga kaaway. Kaya kapag nakahanap siya ng shelter, wow! para bang yung hinabol ka ng aso, nakahanap ka ng mataas na puno, umakyat ka sa puno, and wow, sabi ka, yes! Safe ako ngayon. Na-save ka dahil nakatakbo ka ng takbo, hinahabol ka, pero nakakita ka ng safe refuge. And ganon si God. He is our safe refuge. Amen? For the Lord, kasi pag nasa Panginoon tayo, the Lord is your strength. Kapag si Lord ang strength natin, hindi tayo manghihina, hindi tayo mapapagod. Kung mapapagod man, magpapahinga lang. Hindi susuko. And wala tayong kakayanan sa buhay kung wala ang Diyos sa buhay natin. He is our refuge, our hiding place, our songs of deliverance. Our fear turn into peace. And naalala niyo po ba kapag nung mga bata pa kayo, ako naalala ko kasi nung naglalaro ako ng patintero. Alam niyo yung patintero? Yung may square siya, tapos rectangle. Kapag ikaw yung runner, tapos na-overcome mo yung nalampasan mo yung mga humaharang sa'yo, ang talon mo, ang lundag mo, yes! Tuwa ka kasi nalampasan mo yung humaharang sa'yo. Ganon yung song of deliverance. Nakalaya ka doon sa nanghaharang sa iyo. Kaya, yun nga yung sabi ko nga sa iyo na pag hinahabol ka ng anumang humahabol sa iyo at nakahanap ka ng safe place, safe refuge, kakanta-kanta ka, sisipol ka, kahit sintonado pa nga yung boses mo, mapapakanta ka talaga sa tuwa. Pag answered prayer ka, gano'n ang ginagawa natin, di ba? Kumakanta tayo, yes! Thank you, Lord. Binigyan na naman ako ng bonus ng amo ko. Purihin ang Panginoon. So, we have a big, big God. He is our refuge. He is our peace. And anytime, any raid or situation of your life, you can run to Him. Because, sabi nga sa kanta, ang mga righteous, the righteous run into Him, and they are safe. Safe tayo sa Panginoon. And so, number 3, why we call God, He is our rock? Because He is our faithful provider. Favorite ko yan, Lord, kasi kahit hanggang sa pagtanda ko, provider kita, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. Kung nagtatrabaho man ako ngayon, pag-uwi ko sa Pilipinas, wala akong trabaho, Lord, pinapakain mo nga yung mga ibon, di ba? Ang gaganda ng mga bulaklak sa parang, pinapadamit mo sila ng magaganda, how much more pa kaya tayo, ikaw na nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sabihin mo, Panginoon, natin na makakasal. And sa pagising mo pa lang sa umaga, nakikita mo na ang katapatan ng Panginoon. Oh Lord, thank you for the breath that I have breath today. Thank you, Lord. Pagod na pagod ako last night. Pero Lord, I have a new strength today. Ang lakas-lakas ko ulit. Pwede na naman ako mag-vacuum, mag-kuskus
ng toilet, maglinis ng buong bahay ng aking employer. God is so good. Amen? Matapat ang Panginoon. And sabi nga sa kanta kanina, the Lord, you are our Jehovah Jireh. You will supply all our needs. Wow! What a good, and faithful God we have. And David says in Psalms 37:25, alam niyo si David, sabi niya, since he was young, mula nung pagkabata hanggang sa ngayon na tumanda na siya, hindi niya nakita ang pinagkulang niya o namamalimos ang kanyang mga anak. Amen! Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Because our God is faithful. The Lord is the strength of His people. A fortress of salvation for His anointed one. Yung tinutukoy po dyan na His anointed one ay si David, King David. Kasi si King David, he is the anointed King of Israel. And as King of Israel, sinave niya yung people and bless your inheritance, be their shepherd, and carry them forever. Si David, pinutaktahan niya yung kanyang people. And for us today, sino yung anointed king natin? Si Jesus Christ. And if Jesus Christ is in our heart, He is our King. Amen? King ba natin si Jesus? Pinatunayan niya yan doon sa krus ng Kalbaryo. He died on the cross for our sin. At nabuhay siyang muli to be our King. And if Jesus is our King, He has the power in our hearts to protect us. And we have the power to trample down the work of the enemies in our life. Walang kapangyarihan ang kaaway sa ating mga buhay because Jesus is reigning in our heart. We are protected. Amen? Amen. David was prayerful even in his old age. Wow, sana tayo ganun din, no? Prayerful hanggang sa pagtanda, laging nakikipag-usap sa Panginoon. And there is a song that the inspiration is found in Psalms chapter 103. The lyrics says, kayo na lang po ang kumanta kasi hindi naman po ako singer. And on that day, when my strength is failing, and my time draws near, still my heart keeps on singing 10,000 reasons and more to sing. Bless the Lord, O my soul. Magagawa pa rin ba natin yun? Amen! Lahat po tayo tatanda. Mami, hindi ako nakatingin sa iyo. Lahat po tayo tatanda. At pag dumating na yung panahon na kakainisan ka na ng mga anak mo dahil, joke lang sa mga babies din natin dito, dahil paulit-ulit na yung sinasabi mo. And nawa, yung paulit-ulit na sinasabi natin ay yung katapatan at kabutihan ng Panginoon. Kasi sinasabi sa psychology na yung kung ano yung iniisip mo mula pagkabata hanggang pagtanda, yun ang sasabihin mo sa iyong mga anak. Naalala ko po yung nanay ko, nang matandang-matanda na siya. Every time na pupunta ako sa kanya, nakahiga na nga siya, hindi na nga siya makakilos, ganito, ang sasabihin pa rin niya, nakakain ka na ba? Yung laging pag-aalala, ibig sabihin ng mga nanay talaga, hindi nakakalimot sa mga anak. Nakakain ka na ba? Anong ulam nyo ngayon? So, ganun din tayo na hanggang sa pagtanda natin, nawa hindi mga bad words ang nasasabi natin, kundi pagpupuri at pasasalamat sa Lord. Na Lord, thank you. Kahit matanda na ako, nakahiga na ako dito, you are my great provider. Naging faithful ka sa akin noon, hanggang ngayon, Lord, faithful ka sa akin. Amen. Sana ang mga bukang bibig natin ay pagpupuri sa Panginoon. We all have a need, physical, emotional, and spiritual. And God knows every details of our life. Detalyado. At bawat puhidla ng buhok natin, alam ni Lord
bilang niya yan. Kung anong iniisip mo, kung ano yung sasabihin mo, minsan nga nagpipray tayo, Lord, hindi ko pa nga nasabi sa'yo, binigay mo na because He knows every details of our life. He is watching every details of our lives. And ang blessing ni Lord, hindi limited sa material possessions. Hindi lang kasi ang material blessing, it won't last. Bumili ka ng cellphone ngayon, next month or next year, obsolete na naman ang iyong model. So, hindi maglalast yung mga bagay. Anyway, gusto naman natin i-bless tayo ni Lord na maraming pera pa nga, gusto natin yun. Kasi gusto natin pumunta kung saan-saan at ma-enjoy ang buhay. But higit sa lahat, He will provide you with peace of mind. Courage, harapin kung ano ang nakalaan para sa atin. God's direction, God's rest, and hope. Sa Panginoon, laging may pag-asa tayo. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. His overflowing grace and provision to all of us never cease. So panatag ang mga puso natin. Hindi na tayo mag-crave more sa mga material na bagay. Di ba nung mga bago lang tayo dito sa Hong Kong, lagi tayong nag-iipon ng mga kutsara, tinidor, tinggal. Parang gusto natin yung mapaganda yung kitchen natin, yung sala natin, mag-invest tayo ng mga furnitures. But it won't last. Kaya ngayon na tumanda na tayo, ano gusto natin ipunin? Pera na lang, Lord. Diba? Kaya hindi na tayo nag-crave more on material things. Kasi, na-experience na natin. Pero, mag-desire pa rin tayo para lalong gumanda at masaya ang buhay. Pero, center si Christ sa buhay natin. Amen? His mercies and the source of everything that we have is God. Siya lang. His love never fails. His love never runs out. Kaya, huwag na nating hanapin kung kani-kanino yung ating love, yung pagmamahal. Hanapin natin ito sa Panginoon. Pwede naman, minsan kasi, Lord, sana nagpaligaw na lang ako. Sana, Lord, nagpaligaw na lang ako ng bata pa ako. Para ngayon, meron din namang nag-i-embrace at i-embrace sa akin. Diba? But, sabi nga ni Lord, provider natin siya, His love never fails. His love never runs out. Nag-uumapaw ang pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya pag hindi ka napansin ng katabi mo, ng BFF mo every Sunday, just go on. Because you are protected and loved by God. Amen. Purihin ang Panginoon. His mercies are new every morning. O tuwing umaga is a blessing. Kaya pag naghahanap pa tayo ng blessing, Lord, parang hindi mo naman ako pinapakinggan yung prayer ko. Tagal-tagal ko nang hinihingi sa iyo, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nasasagot. You know, if we appreciate little miracle every day. Di ba? Little miracle. Pag sinabi nga lang ng employer mo, good morning, Cyril. Oh, wow. Nasagot mo ng employer ko. Ang saya-saya mo na, di ba? Pag binatig kayo ng inyong mga employer ng good morning, ang saya na yun. Kasi buong maghapon, masaya kayo. Kasi good morning. Purihin ang Panginoon. It's just a little miracle. Pag marunong tayo mag-appreciate sa maliit na bagay, i-bless tayo ni Lord sa malaking bagay. Overflowing. And even to our next generation, i-bless tayo ng Panginoon. He is the Rock of Ages. Kikilalanin ng mga anak natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil our faith will goes on and on and on. Kaya never stop praying for your children na makilala din nila ang Panginoon. Sila yung magdadala, dadalhin nila yung faith mo to the next generation. And the promises of God, matutupad ng Panginoon lahat ng promises niya sa atin. Kung ang anak mo nagpasaway, hindi natupad sa kanya yung pangarap mo maging doktor, maging nurse, maging teacher, matutupad yun sa apo mo. At kung hindi man matupad sa apo mo, sa anak mo pa rin. Generation, because the promises of God cannot be broken.
Amen. Purihin ang Panginoon. Pero makalapit si Lord. Sabi nga niya, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful. Faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen? Kaya keep natin yung commandments ni Lord sa puso natin. And for our conclusion, ang buhay natin ay puno ng problema. We have a long journey here on earth. Minsan napapagod tayo and we find refuge nga naghahanap tayo ng refuge. Yung tama, ginagawang mali, yung mali, ginagawang tama. Ang mundo, madaling magbago. May mga news tayo, may mga balita na ang hirap na nating maunawaan kung tama ba o nagsisinungaling yung nagre-report. And so, pero sa gitna ng mga suliranin natin o mga pagsubok sa buhay, there is a safe place for us. Someone we can call and cry out to Him in the midst of confusion. And we can call Him, God, you are my rock, my sure foundation, my safe refuge, my strength, my hope, my great provider, my faithful lover from generation to generation. And God has always an invitation to all of us. Hindi nawawala yung paanyaya niya sa ating na kapag napapagod ka, lumapit ka sa akin and you will find rest. His words sa mga napakinggan natin ngayong umaga, ito yung final authority in our life. Hindi man natin mapagkatiwalaan yung mga sinasabi ng ating mga kaibigan. Pero ang salita ng Panginoon, maaasahan. Mapapagkatiwalaan. So where are you building your life? Saan mo binibuild yung life mo? God's blessing, hindi lang sa mga material blessing. We have to build our life in Jesus Christ. Wala tayong pagduduan sa Panginoon. So, pag dumating man sa atin ang maraming pagsubok o bagyo ng buhay, the word of the Lord says, we can cry out to Him from the end of the earth. When I cry unto Thee, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Purihin ang Panginoon. So this afternoon, while the praise and worship team come up, please, and we will sing the song, Kahit Kailan Di Ka Nagkulang. And if you have a need today, God has an invitation to you. The altar is open. Your rock is waiting for you, and you will find grace and mercy. Hallelujah. The Lord is our rock. He is our refuge. He is our strength. Kung umiyak ka man sa Kanya, hindi ka niya bibiguin. Sasagutin ka ng Panginoon. And if you come to the altar, our leaders will pray for you, and I will pray for you too. Because God is here, and He knows the cry of our heart. If you need healing, if you need comfort, if you need strength, pagod ka na, pahinga ka kay Lord, and you will find rest. Hallelujah. And as we sing this song, don't be shy. Huwag kang umiyak. It's an opportunity. Sunday after Sunday, we can come to the altar and cry, Lord, I need you. Kulang ang buhay ko kung wala ka sa akin. Wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Hallelujah. Ikaw lang ang pag
Di ko maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin
are our refuge, our constant friend, our faithful provider, the rock of ages, the source of our life, our strength, our hope, our safe refuge. Thank you, Lord. Bless your people today. Thank you for your blessing. In Jesus' name. Amen. Let's sing a victory song before the closing prayer. Amen. Our Savior lives. Let's sing and let's celebrate because our God is alive. Our God will reign forever, and all the world will know His name. Everyone together, sing the song of the redeemed. I know that mine is burning, and now I am holy. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. The King has come from heaven, and darkness trembles at His name. Victory forever is the song of the redeemed. I know that mine will be burning when now I stand on what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior Heavenly Father, we thank you, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord, for that what you have done in our midst, oh God, today, oh Lord. Thank you, Father God, for your message, oh Lord, that remind us, oh God, of who you are in our lives, oh God. Our rock, oh God, our refuge, our deliverer, our all in all. Hallelujah, oh God. Thank you, Lord, for your messenger, oh God, Pastor Tina, oh God. Continue, Lord, to bless her, oh God. Hallelujah. And Lord, as we depart in this place, oh God, I pray, oh God, that the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all. And the people of God will say, Amen.